mga kakulangang ito ang nakikitang dahilan kung bakit nagdadalawang isip na lumipat si Evangeline Agdepa sa Hermosaville. Nakatira ang pamilya nila sa ilalim ng tulay sa Cainta, Rizal. Ito po yung gagawin nila daw ng sa tulay, yung yung inquit papunta sa kabila. Kailangan nilang gagawin kasi para daw matapos yung project nila. Kabilang sana sila sa mga benepisyaryo ng housing project. Kami po ayaw po namin doon kasi ang hanap buhay namin malayo. Kasama niya sa bahay ang kanyang isang anak at 2 apo na nag-aaral. Ang eskwelahan nila, 5 minutong lakarin lang ang layo mula sa kanilang bahay. Pag nag-aral na yung yung 2 kong apong maliliit, hati ako na ang magbabantay. Nung araw na yon, nabutan naming nananahi ng basahan si Evangeline. Ito po yung hanap buhay namin, ma'am. Yung buyer namin, lumalapit lang po yung mga kumibili sa amin. Malapit lang po sa hanap buhay. Ang inaasahan niyang kikitain, 500 piso kada 100 piraso ng basahan. Ito raw ang ikinababahala ni Evangeline na mawala kung lilipat siya sa housing project sa Baras, Rizal. Sa patuloy naming pag-iikot sa Hermosaville, natuklasan namin ang iba pang housing unit na nakatenga. Walang nakatira. Napapalibutan na ng makakapal na talahib at unti-unti na rin nasisira. Hindi ito ang unang housing project na sinita ng Reporter's Notebook. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha naming housing project cost or housing package cost and monthly amortization, yung beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng 3 dekada. Yung lababo, maliban sa basag-basag na yung tiles, walang lababo. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. Ang kwento ng ilang mga residente na nakausap namin, para matirhan na, ay napilitan na silang gumastos ng sarili nilang pera para maayos yung housing unit na kanilang nilipatan. Sa unang taon, libre pa ang pagtira dito sa Hermosaville. Pero sa mga susunod na taon, kinakailangan na nilang magbayad ng 600 pesos kada buwan sa loob ng 30 taon hanggang sa makumpleto ang halos kalahating milyong pisong halaga ng housing unit. Bakit nga ba marami pa rin ang hindi okupadong housing unit? Supposedly, some parts of it manggagaling sa Taytay. However, yung mga taga-Taytay ayaw nilang mag-off-city. They opted to be in city. Nakapanayam din ng Reporter's Notebook ang kontraktor ng housing project. Completed po ba ito para sa inyo o hindi? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa. Completed siya as housing construction, ma'am. Completed as housing. Construction and development. So nasaan po yung mga lababo at inidoro? Nasa amin na po, ma'am. Bali for installation po siya sa mga unit. For installation. Tsaka ito, ma'am. Ito po, nabayar na po si general contractor, ma'am. Kami na po magpo-provide ng mga kulang po sa unit kung saan dyan na po yung beneficiaries. Kumbaga nasa amin na po yung pondo, ma'am. Pero saan nga ba napunta ang pondo? Nasaan ang pera? Paglilinaw ng NHA, Pag sinabi natin fully completed, hindi naman 100% na di-disburse. Ang disbursement namin dyan, kung talagang request sila ng billing, may naiiwan na 10% retention sa kanila. Hindi namin agad binabayad. Pero dinideclare kasi namin siya as fully completed because the unit is ready para po pag nag-relocate yung tao, ikakabit namin yung mga tinatawag naming detachables. nakapag-disburse na kayo ng 90% of the total project cost. Yes, ma'am. So 10% na lang basically ang utang nyo sa kanila. Yes, ma'am. Hindi lang sa Baras Rizal makikita ang mga nakatenga, nakatiwangwang at mga nasisirang pabahay. Sa Naay, Cavite, matatagpuan naman ang Parkstone Estates. Sa dokumentong nakuha namin mula sa NHA Region 4, mayroong 2,300 units ang proyektong ito. Pero as of September 2024, 630 units pa lang ang okupado. July 18, 2022 ang date of completion ng proyekto
at ang halaga mahigit 1 bilyong piso. Isa sa mga nakatira sa Parkstone Estates ang pamilya ni Rosel Orgoña. March 2021, nang lumipat ang kanyang pamilya mula sa isang tulay sa Binondo, Maynila. Loob naman po ng unit, okay naman po siya. Kaso po yung kuryente po kasi namin, aman po siya bago kami nalagyan. Ang tubig po noon, mabaho. Parang kalawang. 750 pesos kada buwan ang bayad sa unang taon. Pero tataas ito sa susunod na 5 taon hanggang mabuo ang 400,000 pesos na halaga ng unit. Sinamahan din kami ni Rosel na ikutin ang ilang bakanting unit sa pabahay. Ito pong lugar na to, 30 plus po dito. Dito po 30 din, mga 60 po sila. Ito po, sinira. Sira na po yung unit. Paglipat namin ganito po, talahib din. Mga damo-damo. Ayun, sira na po yung yung bintana. As in, ganito po yung dinatnan namin. Ganito pong, ganitong lugar. Kami lang po nag-ayos, naglinis, nagsawi ng mga tubig. Bakit nga ba marami pa rin ang hindi okupadong housing units sa Parkstone Estates? Paliwanag ng NHA Region 4, Yan yung mga tinatawag namin old inventories na tawag. Nag-crossover yan sa panahon ni PBBM. Ngayon, meron mga ilang units na tinatapos namin ngayon, dyan sa siguro mga 200, mga ganun. Hindi na namin pwede maiba yung design because the contract specific na ganyan ang itsura niya. nakapanayam din namin ng developer ng housing project. Panawagan nila sa NHA. Maayos po yung sa mga awarding po natin para matirahan. Lumalaki yung losses po namin. Pagka na-award po yung bahay, sana tirahan po nila. Sayang po kasi. Ipinakita rin namin sa isang structural engineer ang mga housing project na pinuntahan ng Reporter's Notebook. Class appearing like this must be checked by the developer, by the structural engineer, because the vegetation that's growing around unnecessarily may cause the foundation to move, which may cause those kind of cracks. Very exposed yung bahay to further deterioration, no? Kasi unang-una, wala pa siyang pintuan. It can be entered by animals and exposed to weather, no? Pwedeng masira nung water yung mag-seep sa mga walls, no? Sa mga columns, structural element. There should be a proper feasibility study to make sure that there will be people that will occupy your project. Otherwise, it's a waste of money. You don't spend just to have projects. You spend to make the people comfortable